Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa tibay ng paninindigan at sa pagpili na manatili kahit gaano pa kahirap ang laban. Medyo natakot ako kasi naman si Akiro, tila ba lumayo bigla sa akin. Nag-alala talaga ako. Uuwi na nga sana ako para mag-isip-isip, pero pinigilan ako ng lolo niya. At narinig ko ang pinag-usapan nila. Dahil pala sa nangyari kaya parang lumayo si Akiro. Siguro di na lang namin ulit gagawin ng bagay na yun. Ayoko na kasing mangyari ulit yung tila ba paglayo at pagkailang niya sa akin. Pero nagustuhan ko talaga yung nangyari. At dahil doon, parang mas nahulog pa lalo ako kay Akiro. Tila ba mas lalo ko pa siyang minamahal sa bawat sandali. Kaya ito, kinain namin yung saging na take out ko. Masarap kasi yung nilagang saging eh. Kinuha ko pa talaga to dun sa handaan kanina. May nakita ko sa lamesa eh, kaya dinampot ko na. At eto, medyo bumabalik na sa dati ang lahat. At saka, legal na ata kami sa lolo at lola ni Akiro. Kapag kasi nakikita nila kami, masaya lang sila para sa amin. Kaya naman, sa paglipas ng oras, nandito lang kami sa silid ni Akiro. Nakahiga, tapos kwentuhan. At nang sumapit yung 5 PM, Gab, tara na sa altar. Magdadasal na kami. Hindi na ako nagtanong at wala na akong sinayang na sandali. Nagtungo na kami sa isang sulok ng bahay nila Akiro, kung saan matatagpuan ang mga imahe na may kandilang nakasindi. Nandito na din ang lolo at lola ni Akiro. At eto, nagsimula na sila sa pagdadasal. Nakikinig lang ako. Nakaluhod kami sa harapan ng altar. Sa mga sinaunang pelikula ko lang makikita yung ganito. Pero ngayon, nararanasan ko na. At hindi naman nagtagal, mga 15 minuto lang naman yung pagluhod sa altar. At matapos magdasal, naganda na ng hapunan ng lolo at lola ni Akiro. Tapos sabay-sabay kaming kumain. At matapos makakain, naglinis na kami ni Akiro sa kusina. Tapos naligo na si Akiro. Gab, sa inyo na ako matutulog ah. Teka lang, magbibihis lang ako. Okay, sige. Bilisan mo na, Akiro. Oo na, wait lang. Wika ni Akiro na nagmamadali sa pagbibihis. At eto, sabay na kaming lumabas at maglakad kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Gab, uulan mamaya. Paano mo naman nalaman, Akiro? Basta, Gab, nararamdaman ko. Ang lamig kasi ng hangin
Parang may kasamang hamog. Ang galing mo naman, Akiro. Ngumiti lang si Akiro at nagpatuloy na kami sa paglalakad. At nung makarating kami sa apartment ko, eto, nahiga na siya sa foam. Ako naman, maliligo muna. Habang naliligo ako, madaming mga bagay ang naglalaro sa isipan ko. Ang pag-alis ko na walang nakakaalam kung nasan ako. At ang bagay na pinakaiingatan ko. May oras pa. Kailangan ko subukan, lalo na ngayong may taong ayaw kong masaktan. Akiro, tulog ka na? At ito, tulog na ata si Akiro. Ang tagal ko kasing naligo eh. Halos 1 oras akong naligo. Ganon kasi talaga ako. Sa banyo din kasi ako nag-iisip ng mga bagay-bagay. Kaya matagal talaga. Nahiga na ako na nakasuot lang ng maluwag na boxer brief. Matutulog lang naman eh. At si Akiro tulog na ata talaga. Naghihilik na siya kaya siguradong tulog na. Maliwanag sa silid ko. Di kasi ako sanay matulog sa madilim, tapos pinagmamasdan ko lang si Akiro. At sa paglipas ng mga sandali, nakatulog na lang ako na pinagmamasdan siya. At sa gitna ng malamig at mahabang gabi, buo na yung loob ko. Isusugal ko na yung oras na nakatatak sa likod ko. At sa muling pagsapit ng umaga, nagising ako. Hindi dahil sa tilaok ng manok. Pagmulat ko ng mata ko, aba, si Akiro. Ay, Gab, gising ka na pala? Anong ginagawa mo, Akiro? Ipaglalaba kita, Gab. Ang dami mo nang nakatambak na damit mo dito eh. Akiro, ang aga pa. At saka, ipapalaundry ko naman yan. Halika na muna dito, yakapin mo ako. Ayoko nga. Wika niya, Akiro. Bakit naman, Akiro? Dali na. Yayakapin lang naman kita. Ang tigas nung ano mo eh. Ayoko. Wika niya, Akiro. Natatawa na lang ako. Ay naku. At ayun siya. Dinala na sa labas yung mga madumi kong damit. Ayaw niyang magpaawat. Siya na daw ang maglalaba. Kaya ito, wala na akong nagawa. Andito lang kami ngayon sa banyo. Dito siya naglalaba eh. Pinapanood ko lang siya. Ganun pala ang maglaba. Hindi ako marunong eh. At siguro, oras na din para sabihin ko to kay Akiro. Akiro, sa susunod na linggo, aalis muna ako ha. Pero babalik ako. Biglang tumigil sa paglalaba si Akiro. Tapos, tumingin siya sa akin. At yung mga mata niya, nagbago bigla. Parang naging malungkot. Saan ka pupunta, Gab? Bakit ka aalis? May tatapusin lang ako, Akiro. At saka, babalik din ako kagad. Kaya huwag kang may inip.
At eto, bumalik na sa paglalaba si Akiro. Pero habang naglalaba siya, kitang kita ko ang pagpatak ng luha niya. Niyakap ko kaagad si Akiro. At ang tanging laman ng isip ko, kung hindi ako aalis, baka tuluyan na akong mawala at hindi na makabalik.